Okay, Mitsubishi Mirage G4. Kakabitan ko naman siya ng Megasonic Roots. Yan ang itsura ng Mirage. Ito yung 4-door. Okay? So, ang ikakabit natin dito, ito Megasonic Roots. Yan. Ito yung chrome type. 12 volts. Yan. Okay, so testingin muna natin yung yung stock nito na busina. Okay? Pakinggan muna natin 'yan. Ang stock nito ay yun ang stock niya. Okay? So, babaklasin ko na muna ito mga boss. Check muna natin yung kabuuan ng bumper niya bago tayo magbaklas. Ayan, medyo angat na siya. Okay. Tingnan natin kung kumpleto ang mga tornilyo. Ito, medyo angat na din. Ayan, angat na din siya. Medyo laglag na yung bumper niya. Ayan, kita nyo naman. So, ayan, yung mga ilaw naman. Double check tayo mga ilaw bago tayo magbaklas ng bumper. Double check. Okay, goods naman siya lahat. Okay. Hazard naman. Okay, sa hazard, okay din. Okay, all goods. Babaklasin ko na to. Okay, all goods na siya. Babaklasin ko naman. Okay.
Okay, nakalas ko na yung mga tornilyo. So, dito sa taas, sa ibabaw, 4 lang na tornilyo na Gis yan. Pagkatapos nun, dito sa malapit sa plakad, magkabilang gilid, 2 tornilyo lang din yan. Gis din yun na, socket. Yan. Pinagsama-sama ko na yun dito sa ibabaw. Yung sa unahan ng bumper at dun sa ibabaw. Tapos dito sa gilid, puro clip lang yan mga boss. Yan, mga clip lang yan. Clip dito, 2. Tapos ay dito sa ilalim nito. Yan, dyan sa clip na yan. Tapos dito sa kabila, ganun din syempre. Yan, 3 lang na clip yan. Yan, dito. Dito sa ilalim. Yan. Yan, may clip yan dyan. Tapos ito 2 syempre. Tapos dito sa ilalim. Dyan sa ilalim dito. Dito sa gilid dito, dyan, 2 clip yun. Ayan. Tapos, may tornilyo dito, 12. Yan, dito sa kailaliman dito. Makikita nyo naman yung pag ginalaw nyo itong panel na to. Makikita nyo kung alin dun yung mga nakakapit. 12 na tornilyo yan, 2, magkabilang dulo, at sa gitna, 3 clip. Yan, 3 clip yan sa gitna dito. Basta't gagalawin nyo dito kung alin yung mga nakakapit dyan. Tapos dito sa kabila, 2 din yun. Pero dito, ang nakalas ko ay 1 lang. Kasi wala na yung clip nung isa niya. Siguro napasabit ay tumalbog na. 1 lang yung nakakuha ko dyan. Pero 2 yan. 2 dito sa gilid. 2 dito sa gilid. 3 sa gitna at 2 tornilyong 12. Okay? So ayun. Ganun lang pagkakalas ng mga tornilyo niyan. Tapos ito, dito ko na muna yan sa ilalim. Hindi naman maaano yan eh. Dapat eh kahit pagsama-samahin natin yan. Walang problema yan. Hindi ko na muna pala ilalagay sa ilalim. Tataas ko na to. Kasi ito, pare-pares lang naman yan eh. Tornilyo lang pinagkaiba. So, dito ko na yung nilalagay. Ito, pang gitna, pang ilalim, magkabilang gilid, at sa kabilang gilid. Pang ibabaw, pang ilalim, sa tapalodo, sa tapalodo. Okay, kompleto na yung mga tornilyo ko dyan. Hindi na ako malilito dyan. At kakalasin ko na yung bumper. Okay? Okay, nakalas ko na mga boss. Ayan. So, dito, kita nyo naman kung paano ko kinalas. Naipaliwanag ko naman. Tapos, hahanapan ko na lang ng pwestuhan yan. Yung iba ko kasing ginawa, wala lang ako video nun eh. Dito ako naglagay. Yan, sa sentro. Sa sentro ako naglalagay niya. Nagbabracket lang ako. Pero dito, ituro ko sa inyo yung pinaka-the best. Pinaka-mabilis gawin kung isang set lang ang ikakabit natin busina. Magkalayo lang siya pero ang bilis lang nitong gawain. Ngayon, dito ko yan ipupwesto. Yan. Dito ko yan ipupwesto sa part na to. Yan, dito. Yan. Magkabilang dulo yan mga boss. Okay? Tapos dito, ganun din. Yan. Walang sabit yan dyan mga boss. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paanong style. Basta dyan ko yan ikakabit. Tapos yung original na busina, hindi ko na yan kakalasin dyan. Pero huhugutin ko lang, i-disable ko lang yung socket niyan. Kasi isang socket lang naman yan ito. Okay? Magkabilang dulo yan. Dito sa part na to, at dito. Yung isang set na Megasonic Roots. Kahit Bosch Europa, kasya yun dyan. Okay? Pero kung mga horn type lang na mga busina, mga snail type horn, kahit di na kayo magbaklas ng bumper, dito lang sa ibabaw yan dinodukot. Okay? So dito ituturo ko sa inyo kung paano ikabit yun dyan na wala ng bracket. Okay? Tornilyo na 12 lang gagawin natin dyan. Okay? Isasalpa ko na muna. Wawiringan ko na muna to. Okay, maglilinya muna ako mga boss.
Ayan. Pero hindi ko pa ipifix. Ikakamada ko lang yung wiring dito. I-set up ko lang. Kasi wala pa yung aking tornilyo na gagamitin eh. So ito, iabang ko na lang yung wiring dyan. Kumuha ako ng wirings. 7 metro. 7 meters yan. Tapos ililinya ko na yan mula doon. Kukuhain ko na rin yung source nang galing sa busina. Papunta doon. Doon ko ilalagay yung relay sa malapit sa battery. Okay? Ililinya ko na muna to. Iabang ko na muna. Okay? Okay, nakapaglinya na ako mga boss. Doon sa 7 wire, tama 7 wire nga yun ano. Doon sa 7 wire, naglinya muna ako dito sa side na to. Sa tapat ng battery. Nilinya ko yan. 2 wire. Yan. Iniabay ko yan dito. Tapos pinutol ko yan ng ganon. Yan. Okay. Dito ko kasi ililinya yung galing doon sa kabilang side eh. Okay, ito yun. Ngayon, dito naman sa kabila, doon sa 7 wire, ito yun. Ito yung kasama niya. Tapos nag-add pa ako ng another 3 meters. Ito yung gagamitin ko sa switch. Para dito. Yan, para dito. Lalagyan ko na lang hinang ito, tapos isusuksok ko doon para socket type siya, plug and play. Tapos dito, ito yung kasama ng 7 wire, hindi ko pa pinuputol. At ito naman yung additional ko na 3 meters. Ito yung sa switch, sa 86 no relay. So dito, ayan na yung abang ko. Ihinangan ko na lang dyan yung busina. Ayan. Okay, kasi dito ko yan ipupwesto eh. Iniintay ko lang yung tornilyo kung gagamitin yung mahaba. Ayan, dyan ko kasi ipupwesto yan. So may allowance yan. Ito yung sa switch, nakaabang na. Tapos dito kayo nilinya. Balutan nyo ng tape para maganda. Ayan. Dito, tapos iniabay ko yan dito sa cable ng release ng hood. Ayan. Tapos dito, ibinaba ko yan dito mga boss. Ayan, kung makita nyo naman. Ayan, dito ko na ibababa. Ayan, pag ganito. Ayan, pag sasamahin ko na yan, set aside muna natin yung sa switch. Hindi natin yan pagtatapan eh. So, nakatabi yan dyan. Ngayon, ito, ikukonekta ko lang ito dito. Wala namang polarity yan. Pagdudugtongin ko lang yan, magkabilang wire. Isa dito, at isa doon sa kabilang wire. Okay? So, itatap ko na muna yan, ihinang ko na muna yan, tapos ay dadalhin ko na yan dito. Dito ko ikakapit yung relay. Yan, basta somewhere dito yan. Papakita ko na lang ulit sa inyo. Okay? Ayan mga boss, ganito na ang ginawa ko. Ayan, naihinang ko na yan. Ayan. Itong mahaba na ito yung galing doon sa kabila, doon sa right side. At itong maigsi na itinap ko,
Ito yon. Yan. Tapos yan, babalutan ko na yan ng tape. Yan, magkakasama na yan. Tapos ililinya ko na yan dito. Yan, pag ganyan. Iaabay ko yan dito sa wiring na ito. Okay? Ganun lang. Pero syempre, babalutan ko muna to. Tapos dito, yung abang ko na ito para sa switch ng busina, ito na yon. Nilagyan ko na rin siya ng hinang. Ayan, nakahinang na rin siya. Nung binalatan ko yung wire niyan, pinalapad ko siya. Tapos nung malapad na, saka ko siya nilagyan ng hinang para isusukso ko lang siya dito sa socket niya. Okay? So yun. Babalutan ko na muna ng tape yun. Tapos update ulit. Okay, magkakabit na ako ng relay. Naayos ko na, naipulong ko na lahat. So, ito nabalatan ko na. 87, 85, 86, at 30. Number 30. Okay? Unahin ko muna dito sa 86. Yan, ito yung 86. So, putulin ko na muna yung switch. Susukat ko muna ito, syempre. Sukat ko muna kung saan nyo pagdadaanin yung relay. Kung saan nyo yung pwesto. So, nasukat ko na. Ito yung 86. Tatandaan nyo lang yan. Pag nasukat nyo na yun, 86, tap nyo na agad para hindi nyo malimutan. Yan, ito. Switch. 86. Number 86. Switch ng busina. Okay? Siyempre, matik. Tapean nyo agad yan. Tapean nyo agad. Mas maraming tape, mas safe. Kasunod yan, 87. Dahil ito yung sa kusina, buo pa siya. Ayan, hindi ko pa siya pinuputol. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, 87. Susukat niya dito. Kailangan nyo may sukat dyan. Tapos, lagyan nyo ng marking. Ayan yung sukat niya. Saka nyo siya putulin dito. Okay, ito yung 87. 87 yan. Okay. Kasunod, so nasukat nyo na yung 87, ano? Ayan, di ba mahaba na ito? Ito naman yung 85. Tatap natin yan sa ground. Grounding naman yan. Sa body ground. Pero tapean muna natin. So, magdala mo lang. Para safe. Ngayon, pag na-tapean nyo na yan, isabay nyo na yung itatap na rin natin yung ground. Yan. Okay, dahil ito yung ground, huwag nyo muna puputulin yan. 85 naman yun, after 85. Yan, mahaba pa oh. Susukat lang ulit natin yan. Kung hanggang saan tayo magtatap. Itatap lang natin yun, huwag natin puputulin ha. Tap lang yun, 85. Tap. Tatap lang natin yan. Yan. Okay. Tatap lang natin yan. So, okay na lahat. 87, 85, 86. Tapean ulit natin. Hindi ko pa naikakabit yung mga busina. Mamaya na yun. Wirings muna tayo. Basta dyan yan sa part na yan. Kasi tinuro ko sa inyo, doon lang yung nilalagay yung busina. So, ayan. Tapos yung sobra nating wire, ito. Yung sobra nating wire para dun sa 86, itap na natin ito dun sa number 30 ng relay. Yan. Pagka na-itap na natin yun, siyempre, tapean ulit natin yan. Matik na yun. Kapalan natin ang balot para safe lagi. Okay. So, nakumpleto na natin. Thank you very much. Ngayon, dalawang wire na yung lalabas natin, yung supra. Ayan. Ngayon, yung negative, ito yung nakatap dito sa relay. Ayan. Lagyan natin ng marking yan.
Yung dumi niya, lagyan natin ng tape para may marking tayo na negative. Ayan. Saka natin balutan natin. Okay. Babalutan ko na ito. Ganito. Balutan natin yan. Maigi. Tapos itong dalawang wire, tapan ulit natin yan. Itataas natin yan malapit sa battery. Siyempre, gantahan natin ang budget yan. Para pagka may ibang nag-check, presentable naman. Ayan. Siguro sobra na yung tape ko. Sobra na yung pagkakatape. Tapos pagka nakuha nyo na yun, ilagay nyo na sa taas yan. Tapos balutan ulit natin ito para maganda. Para puging-pugi yung ating gawa. Siguro hanggang dito lang. Yan. Okay? So, ganun lang. Mamaya, ituturo ko lahat sa inyo. Okay na, ilinya ko na. Ayan na. Okay. Tapos dito, kung makita nyo, itong may label ko na may tape na black. Yan. Iniiwan ko na yan dito. So, dito ko na yan itatap. At yung isang wire para sa positive. Yan. Lalagyan ko na lang yan ng fuse. Yan na yun. Tapos yung tornilyo, hintayin ko na lang. Ang tagal ng tornilyo pinabibili ko eh. Mahaba ang kailangan natin tornilyo dun eh. Okay, so tatapusin ko na muna to para all goods na yan. Para busina na lang ikakabit ko. Okay, dumating na yung tornilyo na kailangan ko. Ganito kahaba. Parang 3 inches ito. 3 inches na tornilyo. Basta yung complete thread siya ang kukunin nyo. Tapos ang gawin nyo dito, tanggalin nyo yung tornilyo nitong bumper. Itong steel bumper na to. Yan, yung banda dito sa labas. Yan, 12 lang yan na tornilyo. Yan, tinanggal ko yan. Tapos dito syempre ganun din. Yan. Tapos ang gawin nyo dyan, pakita ko lang sa inyo. Okay, ganito naman ang ginawa ko mga boss. Gawin nyo muna, inihinang ko na muna to. Yan. Ganyan. Nakahinang na yan. Tapos yung tornilyo na mahaba, ito, gawin nyo dito, kuha kayo ng washer. Tapos, isuot nyo dito. Yan. Okay, isuot nyo muna. Tapos, washer. Yan. Lagyan nyo ulit ng washer yan. Isa, para doon sa kabila. Yan. Tapos, nut na 12. Yan. Okay. Yan, nut na 12. Tapos, isa pa ulit nut na 12. Yan. Bali, double nut yung ipapasok nyo dito. Tapos, isa pang washer. Yan. Naglagay pa ulit ako ng isa pang washer. Saka nyo ilagay ito dito sa loob. Doon sa pinagkalasan nyo ng tornilyo. Okay, pagka naipasok nyo na yun, tansyahin nyo na lang na kung hanggang saan nyo ilalagay. Okay. So dito, itinapat ko na lang dito sa may kanal na ito. Tapos yan, pagka naitama nyo na yun, ihigpit nyo na yung nut. Yung nut na banda rito sa, dito sa sasakyan. Ihigpit nyo lang ganyan. Para magiging double nut yun. Tapos yung doon sa sa busina, ihigpit nyo na rin.
Okay, ayos na ito. Ito naman sa kabila. Okay, dito sa kabila, ganun din ang gagawin natin. Nakahinang na rin yan, boss. Nalagyan ko na rin ang hinang yan. Tornilyo. Pasok natin ganon. Washer. Yan. Nut na 12. Nut na 12 ulit. Washer. Tapos ipasok din na yun dyan sa pinagtanggalan nyo ng tornilyo. Tapos tatansyahin ulit natin yan kung hanggang saan natin ipapasok yung tornilyo na ikinabit natin. Pagka natansya na natin yun, higpit na natin yung tornilyo. Ganyan. Okay, ganun lang. Okay, tapos na. Ikabit ko na yung busina. Ayan. Kung nakita nyo yung tornilyo, ganyan ang ginawa ko. Siyempre, pasok nyo muna dito yung mahabang tornilyo na may washer. Tapos lagyan nyo ng washer ulit. Tapos nut. Tapos maglagay ulit kayo ng nut para yun dun. Tapos yan, itinapat ko lang dito yung ulo ng tornilyo natin. Diyan sa kanal na yan. Yan. Yan ang forma niya. Kahit di na kayo mag-bracket. Yan. Dito sa kabila, ganun din. Yan. Ganyan din ang ginawa ko dyan. Mahabang tornilyo lang na 12. Ipalit nyo lang dito sa tornilyuhan nito. Yan. Double nut. Tapos nut ulit doon na may washer. Tiba yan. Ganyan ang itsura niya. Kahit di kayo maglagay ng bracket, panalo na yan. Tapos yung wiring nyo, dyan nyo ilagay. Tapos dito, yung source natin ng switch, naikabit ko na yan, tinusok ko lang. Walang splicing tayo dyan. Sinukso ko lang yan. Yan yung nilagyan ko ng hinang, tapos sinukso ko na doon. Babalutan ko na lang yan ng tape para secure na secure. Tapos dyan ko yung pinadaan, syempre. Yan, dito. Tapos yung relay niya doon. Tapos nilagyan ko na rin siya ng terminal na bilog. Na ito yung ground. At na ito ang positive, rekta. Yan. Okay, ayos na ito. Tutunog na ito. I-missing ko na lang yung wiring nun. Yan ang itsura ng Megasonic roots natin. Okay. Yan. So, ayun. Anuin ko na muna to. I-missing ko na lang yun tapos ay magte-testing na ako. Okay, titestingin ko na muna yung busina. Naka-install na yan. Nalinis ko na rin yung mga wirings. Okay. Ayos, ang lakas. Bubukuhin ko na lang yung bumper. Tapos ay final test ulit tayo.
Okay, ayos na. Naikabit ko na lahat. Double check. Nailagay ko na lahat ng mga tornilyo. Okay na lahat. Plaka na lang hindi ko pa nailalagay. Okay na to. Na-testing ko na rin yung ilaw. Kita nyo naman, bago kayo mag-finish nung ating mga ginagawa, double check muna lahat. Lalo na sa bumper, ay testingin nyo muna yung mga ilaw. Or kung ano man yung mga kinalas nyo dito sa bumper. Ayan. So, yun. Okay na. Final test ulit tayo. Patutunogin ko ulit yung busina. Kung ano ang comparison niya kung nakakabit yung bumper. Okay? Testingin ko ulit yan. So, ayan. Tapos na. Kinig nyo naman, kahit nasa loob na ng bumper, ganun pa rin ang tunog, malakas pa rin. So, dito yung busina niya, nandyan pa rin yung stock, hindi ko kinalas. So, ayun. Okay na ito. Mitsubishi Mirage G4. Installation na Megasonic Roots. Wala nang bracket yan mga boss. Okay. Thank you.